Kakatapos lang po ng trabaho ko at ngayon po nandito nga pala ako sa may park. Pahinga muna ako dito saglit bago ako kumilos. So sa ngayon nga po pala wala pala kaming overtime guys. Dahil patapos na rin po yung trabaho na ginagawa namin. Which is hanggang TG lang muna ulit kami at balik na naman po sa dating schedule namin. Tapos pag nag-busy po ulit kami, saka kami magkakaroon ng overtime. So sa ngayon nga po pala ay medyo maaraw-araw na po at kaninang umaga nga po ay umaambon po. Actually guys, 2 araw po na umulan dito sa Japan. 2 araw na magkasunod. Ito po, wala pong katao-tao dito ngayon sa park guys dahil nga po kakatapos lang pong umulan at sumikat na po ulit yung araw. Which is medyo maputik-putik pa po yung mga lupa dito. Kaya wala pa pong mga tao na pupunta dito. At masaya nga po pala pumunta ng park pag may mga kasama kayo guys. Lalo na pag pag meron kayong mga pagkain na dala at tamang kwentuhan lang. Yun po yung yun po yung isa sa masaya na gusto kong gawin dito. Mamimili muna ako ng mga kailangan ko sa bahay bago umuwi. Okay guys, so ayun po, nakababa na po ako ng train. Sa ngayon po, nandito nga ako sa Ion para bumili ng mga kailangan sa bahay. Actually guys, ngayon lang po ulit ako nakapunta ng Ion. So nandito nga pala ako ngayon sa Ion para bumili ng mga kailangan sa bahay. Syempre, kumuha muna ako ng Regigo para ito yung pang-scan ng mga barcode sa mga grocery. Tapos nilagay ko na rin siya sa may pushcart. Unang bungad ko nga pala dito sa may grocery. Nakakita agad ako ng cupcakes. Pero syempre, inuna ko na palang bumili ng tinapay. So bago pala natin siya i-scan yung barcode, pipindutin muna natin tong start. Tapos meron siyang lalabas ng mga ganyan. After nun, pwede nyo na pong pindutin yung scan button. Tapos pwede nyo na pong i-scan yung barcode na pinamili ninyo. Pag na-scan na po, yan na po, lalabas na po yung presyo, which is nakalista na po siya. So ito na nga ako, nag-iisip-isip muna kung anong mga dapat kong bilhin na wala sa bahay. At dahil bumili nga pala ako ng tinapay, syempre hindi rin mawawala ang butter. Tapos i-scan nyo po ulit yung barcode nito. Ganyan lang po kasimple guys. Automatic yan, lalabas na po yung mga presyo ng mga pinamili ninyo. Ang lupit, di ba? So next naman po, parang gusto kong tikman itong cake na to kaya kumuha na po ako ng isa. Tapos i-scan nyo po ulit yung barcode niya. Ganyan lang po kasimple guys. Kada mamimili po kayo dito, kailangan i-scan nyo po lahat yan. Dito naman po, isa po sa mga reason ko kung bakit pumunta ako ng Ion. Dahil gusto kong makabili ng murang bigas. Pero sad to say, wala ako nabili at naubusan na po ulit sila ng stock. Yun po pala yung nilabas ng Japan government noon. Dahil din po sa patuloy na tumataas ng presyo ng bigas. So after ko nga palang makabili, pipila na ako dito sa may cashier para magbayad na. Ang kagandahan dito, kayo mismo ang magbabayad dito guys. Bali, i-scan nyo pala yung QR code ng Regigo na kinuha ninyo at doon na po lahat ng babayaran nyo. At automatic na po, nakatotal na po lahat ng mga babayaran nyo. Pansin nyo rin po kung bakit may number 1 po dito sa Regigo, ibig sabihin po nito ay sa counter 1 po kayo magbabayad. Sobrang high-tech na po ang Japan ngayon at saka pagkatapos nyo pong magbayad, ibabalik nyo po itong Regigo sa may lagayan. So ayun lang po. So after ko nga pala mag-grocery, pumunta muna ako dito sa may Caldi Coffee Farm para tumingin-tingin muna kung ano yung mga meron dito. So unang bungad namin dito, mga pagkain guys. Tapos dito, meron silang mga binibentang taco chips. So galing Mexico pa po ito guys. Tapos ito po yung sausawan niya na salsa. Dito naman po, may iba't ibang klase po sila ng mga curry or curry. So ibig sabihin po, dito po sa may Caldi ay may mga binibenta po sila ng mga international goods. Tulad po nito na mee goreng na galing Indonesia. Tapos meron din po silang pansit canton na galing sa Vietnam na hindi ko po mabasa kung ano po yan. Dito naman po, meron po silang pad thai guys, kaso noodles lang po yung meron dito.
At syempre, hindi po mawawala ang mga dried mangoes na galing sa Pilipinas sa sariling bansa natin. Tignan nyo naman po yung mga presyo dito guys, medyo mura po yung dried mango nila dito. Tapos meron pa ako napansin, first time ko lang nakita ito guys, dried na pineapple. Hindi ko alam na meron palang ganito. Syempre, hindi rin po mawawala ang mga syrup tulad po ng Hershey's. Tsaka meron din po silang mga iba't ibang flavors ng mga jam dito na palaman sa tinapay. Tapos dito naman po, meron po silang samyang or buldak na tinatawag na galing sa Korea. And last, meron din po silang Biscoff na binibenta na galing ito sa States. Kaso may kamahalan nga lang po siya. Okay guys, so ayun po, tapos na rin akong mamili ng mga kailangan sa bahay tulad ng bigas. Sa ngayon po, kakain na lang po ako ng dinner sa labas bago po ako umuwi ng bahay. Which is maggagabi na rin po at wala na rin po akong time na magluto pag uwi ng bahay. So, naisipan ko na lang pong kumain dito sa labas. So, dito na lang muna po ako kakain guys, dito sa may raminan. Bali, tsukimen po ito. Kung gusto niyo ng tsukimen, yan, tatry po natin yan. Okay guys, so ayun po. Tapos na po ako kumain ng tsukemen, which is napakasarap po talaga dito. Pero ang problema sa tsukemen guys, mataba po yung noodles, kaya mabigat po sa tiyan pag kinain habang tumatagal. Pero ang masasabi ko po sa tsukemen na pinagkainan namin, sulit po, tsaka napakasarap po ng sabaw. Pero yung sinerve po sa akin kanina na sabaw, medyo maalat-alat po, which is dinagdagan ko po siya ng konting sabaw, yung dashi lang po yun para mag-balance po yung lasa. Nung dinagdagan ko na po, tapos tinansyahan ko na po, doon na po medyo sumarap-sarap yung sabaw. Kaya nagustuhan ko po talaga, the best po. Sa ngayon po, pauwi na po ako ng bahay guys. Okay guys, so ayun po, nakauwi na po ako ng bahay. Time check muna po tayo guys, 8:25 na po ng gabi. So medyo na-late lang tayo ng uwi dahil nga po nabili pa tayo ng mga pang-grocery. Yung mga yung mga wala po dito sa bahay. Yun po yung binili ko kanina. So anyways, papakita ko po sa inyo yung mga pinamili ko kanina guys sa Iyon. Di ba po ang maganda sa Iyon ngayon guys, pag mag-grocery kayo, may sarili na silang scanner, yun po yung tinatawag na RegiGo. Kahit hindi na po kailangan ng cashier, as long as kayo na po yung mag-i-scan sa sa parang Android na phone nila. Tapos doon nyo na po makikita lahat ng mga pinamili nyo kung magkano po lahat. Ganito po kasi ka-high-tech ang Japan ngayon. Maski sa pagdating sa may cashier, talagang automatic na Talagang machine na yung yung gagawa ng trabaho nila. Kaya yung mga nagtatrabaho po sa Iyon guys, lalo na po sa mga supermarket, sa may grocery, ay bawasan na po yung trabaho nila dahil wala na po silang cashier. Ayun, so anyways, ipapakita ko nga po sa inyo yung mga pinamili ko kanina. Syempre po, bumili na po ako ng bigas ulit guys. Dahil every month po bumibili ako ng bigas. Minsan po, twice a month po ako bumibili. Kasi nga po, pagdating sa trabaho, nagbabaon din po ako ng kanin, mga ulam, kaya 2 beses po ako bumibili ng bigas sa isang buwan. Actually guys, 5 kilo po itong binili kong bigas. At sa awa naman po ni Lord, yung nabili ko po dito ay nagkakahalaga lang po ng
mahigit 3,000 yen po yun eh. Basta hindi ko na po matandaan kung magkano yung price. Unlike po noon na last na bili ko po sa 5 kilos na bigas ay nasa halos 5,000 yen na po yun. Sa 5 kilo na po yun. Talagang mas mahal po yung dati. Pero sad to say guys, parang naubusan po ulit sila nung yung mga dati nilang stock na bigas, yung nagkakahalaga lang po ng 2,000 yen. Yun po talaga yung mas murang bigas guys na makikita rin sa Iyon. Pero nung nagpunta po ako doon kanina, parang wala na po ako nakita, which is naubusan na po talaga. Ayun po, abang-abang na lang po tayo, abang-abang na lang po ulit tayo next month kung meron po silang ipoproduce ulit na or ilalabas ng mga old stock ng mga bigas. Siguro pagka the more na maraming bibili sa mga murang bigas na yung mga na-stock po dati tapos nilabas po ngayon, the more po na mababawasan po yung bibili ng bigas sa ibang grocery or sa supermarket. Kaya yun po talaga siguro yung chance or mapipilitan po silang ibaba yung presyo ng bigas pag sa mismong sila bibili ng bigas sa mismong old stock na di ba? Yung mga nilalabas po sa balita. Kaya malaking tulong po talaga yung bigas ngayon, guys. Tapos bumili rin po ako ng tinapay, guys. Tinapay tapos butter. Di po mawawala ang butter pag may tinapay. Malaking tulong din po itong tinapay guys, lalo na po pag almusal or pag wala kayong kanin or tamad kayo magsaing, may tinapay. Tapos bumili rin po ako ng chocolate cake. Actually guys, itong chocolate cake na to ay para po sa Father's Day ngayong June 15. Bumili na rin po ako nito kahit hindi pa ako tatay. Bumili din ako kasi kailangan ko rin ng panghimagas minsan pagkatapos kumain ng dinner, mga lunch, ganun. So ngayon po, nilalagay ko lang tong bigas sa may container para minsan nang kuha na lang po, madali pong makakuha dito. Okay po, ito na yung bigas natin. Okay, lagay na lang sa container. Bali, maya-maya po magsasaing na rin ako ng kanin para may almusal at saka baon bukas sa trabaho. So, ayun po, kakatapos ko lang pong maligo at babangon na ulit tayo ngayon, guys. Kanina nga po, may mandirigma tayo nung nasa company tayo kanina. Pero ngayon, may baby na tayo. Wow. Charis. So, anyways, may nabasa nga pala ako sa comment. May nagtanong nga pala dun, sabi, kung ano daw yung mga ginagamit kong apps or mga video camera pag nag-e-edit ako or nagbo-vlog. So, isi-share ko lang sa inyo to guys kung ano yung mga ginagamit kong gadgets, tsaka yung mga app na kung saan ako nag-e-edit ng mga vlogs ko. Unang-una, yung phone po na ginagamit ko sa pagbo-vlog, ito pong iPhone ko, iPhone 15. Bale, na po ito guys sa akin, 1 year and 6 months na po sa akin to. Unang-una, pumunta lang po kayo sa settings. Tapos, tignan nyo po yung camera doon. Tapos, pindutin nyo po yun. Pwede rin naman po kayong gumamit ng 4K, 4K, tapos 24 FPS, 30 or 60. Pwede rin po yun kung mataas naman po yung memory ng phone nyo. Bale, guys, pag sa mga gumagamit po ng iPhone, tapos pag nagba-vlog kayo, may suggestion ako sa inyo para maging smooth yung camera or video nyo. Tapos after doon, palitan nyo po yung resolution nyo doon. Gawin nyo pong 1080. 1080 tapos yung pero sa akin po guys, sa mga nagtitipid po ng memory, mare-require ko po sa inyo na gamitin itong 1080p HD at 60 fps. Yun po, ibig sabihin po nun, smooth na po yung yung video nyo. So, i-try nyo na po yun guys. I mean 1080p yun guys 1080p HD nakalagay yun. Tapos yung FPS na ipalit nyo doon ay dapat nasa 60 FPS kung gusto nyo po ng smooth na video. Tapos next ko naman po sasabihin kung saan po ako nag-e-edit. Bale, sa CapCut lang po ako nag-e-edit guys. Simple lang po kasi ako mag-edit Ang magandaan po sa CapCut, lahat po ng mga editing tools doon kompleto na po. Mapa transition man, sounds, tapos may mga text pa. Tapos kung yung mga timing pa andun po andun po lahat sa CapCut, which is kompleto na po lahat ng mga editing tools doon. Bale, doon lang naman po ako nag-edit sa CapCut.
Actually, meron pa po akong ibang apps na pinag-editan dati. Dati pa po yun eh. Pero ngayon, ano na po ako sa CapCut ngayon. Mas sanay na po kasi ako doon mag-edit eh. Ayun po, tulad po ng paggawa ng mga vlogs, mga thumbnails po, doon na po lahat sa CapCut. So, ayun lang po guys, para po sa mga sa mga nagvo-vlog or gusto pong mag-vlog. Sana po makatulong po sa inyo yung mga advice ko sa inyo. Yun, so bago po ako magtapos, kakain muna po ako ng panghimagas na cake na pang Father's Day po talaga, pero hindi naman ako father eh. So, ito na po yung cake. Tikman na po natin. Wow, sarap. Yung chocolate lasang Hershey's. Grabe guys, ang sarap. Ito yung nagustuhan kong cake. Tapos may caramel pa siya sa loob. Sarap. Solid guys, sarap.